Kaya naman, to learn more about this, meron tayong dalawang espesyal na guest. We are joined by two creatives from Habi Education Lab who live and breathe this philosophy, turning content into meaningful, visually engaging learning journeys. Ang una nating resource speaker ay si Sir Kyle Jureidini. He graduated magna cum laude in BS Economics from UP Diliman with a minor in professional education. He's now pursuing his master's in IT integration from the Gokongwei Brothers School of Education. Siya rin po ay Google Certified Educator and a former teacher in Lao. He's passionate about designing learning that truly connects. Meanwhile, our second speaker is Sir J. Paul Marasigan. Siya naman po ang Habi Studio Director. He leads the team in crafting impactful, well-designed learning experiences. He is a fine arts graduate in info design, and he's hands-on with workshops, illustration, and design thinking, especially for young learners. Ngayong umaga, mga kakolab, they bring their creative energy to show how thoughtful visual design can elevate our math and science resources. Kaya naman, tulungan niyo akong i-welcome ang ating special resource speakers ngayong umaga. Paulan naman natin sila ng Heart Reacts, mga kakulab. Ayan, magandang araw, Sir Kyle and Sir J. Paul. Magandang umaga mga kakulab. Yes, ako personally excited ako nga marinig ito, no, dahil yung mga children, 'di ba, yung mga estudyante natin talagang marami sa kanila are visual learners. So gusto ko talagang ma-explore pa kung paano natin mas matutulungan ang ating mga students. Kaya naman, the screen is all yours, Sir Kyle and Sir J. Paul. Ayun. Thank you, Michelle. Ayun, magandang umaga mga ka-collab. Sobrang exciting na nandito tayong lahat. Ayun. So, ang session natin ngayon ay Visual Design for Learning. Pero bago kami magsimula, syempre gusto namin magpakilala. So, hello mga ka-collab. Ako si Kyle Jureidini, teacher at learning experience designer galing sa Habi Education Lab. So, gusto ko magbigay ng isang malalim na pagsasalamat sa pagdalo ngayong araw. Kasi nakakatuwa talaga na makita na madaming guro, grabe thousands, yung nagbibigay ng Saturday morning nila para manood at matuto. So para sa session natin ngayong umaga, meron tayong onting twist dahil hindi lang isa ang facilitator kundi dalawa. So ngayon ang kasama ko ay si J. Paul. Yan, maraming salamat Kyle at magandang umaga sa atin mga kakolab. Muli ako po si J. Paul Marasigan ng Habi Education Lab. Isa po akong dating guro sa college at guro ng mga workshop ng mga bata nung nagtuturo kami ng design thinking para matutunan nila ang STEM. At ngayon, isang full-fledged learning experience designer na nag-graphic design pa rin, visual design pa rin sa ginagawa namin sa Habi. Yun, sige. Thank you, J. Paul. Kaya yun, sobrang excited namin na para mas conversation to at gusto sana namin na makasama din kayo habang nag-uusap kami. Kaya kung meron kayong naiisip na nakaka-inspire o kaya may mga questions kayo, type lang kayo ng type sa chat kasi tinitingnan namin siya. Tapos exciting din na pwede naming sagutin yung ibang mga sinusulat nyo. Pero sa susunod natin ay sa Habi, kadalasan nagsisimula kami sa tinatawag na check-in kasi gusto namin makita kung saan nagagaling yung mga kasama namin, yung mga kasama namin ka-collab. Kaya kung wala pa nagtatanong sa inyo, ako na yung magtatanong. Nakapag-almusal na ba kayo? So para sumagot, pwede niyong gamitin yung React feature sa MS Teams para makita natin kung saan ba nanggagaling yung ating mga ka-collab. So pwede yung clap React kung nakakain na at ready. Tapos heart kapag ngayon pa lang kumakain. Okay lang yun. Para kung gusto nyong maglakad o kaya parang uminom ng tubig, kumain habang nanonood, okay lang. Kasi ang importante naman ay nakikinig. Tapos yun, kung yung smile reacts kapag busog na sa kape, okay lang yun. Merong mga tao na gusto talagang simulan yung morning nila sa kape lang o kaya tubig. And then yung thumbs up, yung hindi pa, okay lang. Posibleng may mga taong hindi pa sanay, yung hindi sanay kumain ng almusal o kaya parang mamaya pa, kailangan pa magluto. Ayun.
Sige. So may mga nakita akong palakpak pa. Okay. Nice to see na may mga tao na nakapag-breakfast na, ready na para sa experience natin ngayong araw. Yes. Okay. Oh. Alright. So, papakilala lang namin kung sino ba ang Hobby Education Lab. So, kami ni J. Paul, galing kami sa Hobby, isa po kaming learning experience studio. Grupo ng mga tao galing sa iba't ibang mga larangan na nagsama-sama para makagawa ng mga learning experiences na mas malinaw. So learning experiences, kahit anong experience na gusto magturo. So webinars, pwedeng trainings, yung mga teacher training kasama na din dito. At gusto sana namin na gawing mas malinaw, mas makatao, mas inspiring at kasya lahat yung mga learning experience sa ganito. At nagsimula kami bilang teacher training org at doon namin nakita na dami talaga kayang matutunan sa ibang mga kapag hinahalo natin yung pagtuturo sa ibang larangan. Kaya nga, dalawa kami kasi ako yung magdadala ng teaching lens. Tapos nandito si J. Paul, yung media maker namin. Siya yung magbibigay ng mas technical na parang design terms at saka kung paano tingnan yung mga bagay from a designer lens. So actually, meron din kami mga architect, media designers, college professors, so halo-halo lang at nag-uusap-usap kami kung paano ba natin mas magiging makatao yung mga learning experience. So, madami na kami nakatrabaho. Iba't ibang organization sa field ng education. Posibleng nakatrabaho na din namin kayo actually. And then kung nakatrabaho na namin kayo, pwede kayong mag-shout out. Exciting to see familiar faces na parang baka nakatrabaho na may tumulong mag-develop ng module or baka naturuan na din namin kayo. So, kasama na dito yung baka may familiar na DepEd, Ateneo, EdCom2, actually Harvard din kasama, Xavier School, Raya. Napakarami. Exciting sa amin na makasama talaga makatrabaho yung mga schools at educators. Ngayon, syempre, dahil teachers tayo, nagsisimula tayo sa learning objectives kasi gusto namin malaman ano nga ba yung matututunan natin? So yung pinakasimula ay malaman natin kung ano ba yung mga basic visual design principles, yung kaya natin pangalanan. Kapag nakakita tayo ng poster, ano ba yung hinahanap natin? Bakit siya maganda? Bakit siya hindi maganda? Tapos, susunod doon ay explain. So, oo, alam mo na ngayon kung ano yung mga visual design principles, pero yung susunod na step ay kaya mo ba siyang i-explain sa isang tao na ng contrast, kulang siya sa alignment. Or parang, kasi dahil dito, ito yung nakikita kong way para ma-improve. Tapos, yung pinakahuli ay appreciate. So, syempre, ma-appreciate natin na bilang guro, may mga pwede tayong maliliit na bagay na gawin para mas mapalapit doon sa mas effective na visual design. So, simula tayo sa isang tanong. Bilang guro, tingin mo ba na ikaw ay isang designer? So, pwede tayong mag-react o kaya chat kung alin yung sagot nyo. Kung thumbs up, oo naman, confident kayo, oo, designer ako bilang teacher. Tapos smiley kung parang hindi pa ako sigurado or parang ngayon ko pa lang siya naisip na designer nga ba ako? Sige, curious ako kung saan kayo nanggagaling mga ka-collab. Tingnan natin. Ayun, sige. Nakikita na may mga oo naman. Nakakatuwa. Actually, so, nakakatuwang makita. Karamihan, naka-oo naman. That means na mas madali tayong pumasok towards yung sa topic natin ngayon. At siguro, by the end of this session, mas magiging confident na kayo kung paano dinadala to sa ating mga ayun. Sige. Curious kami, ano yung sagot? Bakit kinyo nasabi na oo naman? Kung pwede kayong magkwento kung bakit tingin nyo na designer din kayo bilang teacher? Exciting malaman din yung mga stories nyo. Ikaw, Jay, ano kaya yung nangyayari paano magiging designer ang isang tao? Para sa akin, kapag
maintindihan niya o malalim niyang pinag-iisipan ang mga bagay bago niya gawin. Kung may matindi at masugid na pagpaplano sa isang gawain, tingin ko pagdidisenyo na yun. Lalo na kung yung pag-iisip ay patungkol dun sa tao na gagamit, pagsiservisyohan o makikinabang dun sa ginagawa o binubuo niya, tingin ko pagdidisenyo yun. Ang ganda nga, no? Parang nakita ko din dito, sabi ni Abigail, we craft plans and design lessons for each day. So kahit dun sa mga, kasi syempre, daming ginagawa ng mga teachers araw-araw. Tapos, ang daming mga bagay doon na pwede tayo maging designer. Yun nga, sabi ni Abigail, crafting plans and designing lessons for each day. Sige, yan, nakikita ko yung mga lessons. Tapos, ayun din, yung mga, ano kaya yung mga magka-capture sa attention ng students ko bago gumawa ng learning material, sabi ni Sarah. Ayun din. So, may nagsabi si Reynaldo, thank you for using yung term na learning experience. Sabi niya, I design and craft the students' LX. Kaya nakakatuwa na inaangkin natin na tayo ay designers at teacher. Na dahil teacher tayo, marami talagang mga hats tayo na sinusuot. Appreciating yung generosity ng pagkwento. Sige. So, kaya namin ito tinanong kasi nakita namin na yung mga teachers na sumasukses, nagpa-practice sila ng effective communication at usually yun ay by design. Yung lahat ng ginagawa niyo sa classroom, pinag-isipan yun before, yung kung paano niyo ba gagawin, ano ba yung gusto niyo maramdaman ng mga estudyante, ano ba yung gusto niyo feeling nila pagkalabas ng classroom. Kaya agree kami na dahil guro, designer din kayo. Ngayon, pagdating sa communication, tignan natin yung mga 3 ways na pwede natin ito gawin. Yung una, verbal communication. Ito yung mga sinasabi natin. I'm sure familiar tayo lahat dito kasi talagang hinahasa natin to araw-araw paano makipag-usap sa mga estudyante, paano ba natin sisimulan yung mga lessons natin para malinaw. Tapos yung susunod nito ay yung non-verbal communication. Parang nagka-experience na ba kayo nung kapag merong mga estudyante na medyo umiingay na tapos nakukuha na lang sila sa tingin, yung parang titigil na lang kayo sa kanila tapos biglang mag-aanohan, uy, si ma'am, si sir, nakatingin na lang sa atin tapos magka-quiet down sila. Kung may mga kwento din kayo, pwede niyong i-chat sa na kung yung mga creative ways na nagamit natin yung non-verbal communication. Kasi madami naman pwedeng movements ng katawan, pwedeng kahit kapag wala katayo ka sa harap, usually meron yung kino-communicate. Ngayon, meron na tayo na itong dalawa, nasanay kadalasan ng mga teachers. Ang pangatlo ay ang visual communication. So pagdating naman sa visual communication, ito yung mga imahe, symbols. Usually, kapag sinasabi nating visual communication, ang papasok sa isip natin ay presentations. Pero, idagdag din natin, pwede din siyang worksheets, pwedeng exams, pwedeng yung mga materials na sinesend natin sa ating mga estudyante. So, as long as meron kang nakikita, posible na visual communication yan. So, etong 3 ay naghahalo-halo para mapataas yung comprehension ng mga bata. So, kapag mas mataas yung comprehension, mas madali silang matuto, mas madali nilang maiintindihan kung ano ba yung gusto niyong pinaparating. Ayun. So, thank you sa mga nagsisend din ng comments. So, may nagsabi na, when we prepare our PowerPoints or lessons, we visualize the design para maganda and pleasing sa mga learners. So, yun nga, pwedeng visual design din yun kasi nakakatulong yung pag-flash mo ng PowerPoint sa kung ano yung sinasabi mo. Posible na meron kang nandun yung ituturo mo, tapos pinipare mo siya ng verbal communication na para mas ma-explain, mas mabigyan ng kwento kung ano ba yung pinapakita mo. Ngayon, sa lesson planning, nagde-design din how to utilize the lesson and learning material. So actually, kahit sa lesson plans, parang ano ba yung format ng lesson plans natin? Paano yung pagkakaayos niya? Ano yung una mong may isip kapag nakita mo yung lesson plan ng ibang teacher?
So kahit posible na words nga yung nakalagay, may effect pa rin kung paano mo siya nakikita or ayos. And then, yun, ensure na makahulugan, maganda at nakukuha yung attention ng mga teachers sa materials. At ayun, nakakatulong nga din ang visual communication doon. Okay. Thank you sa mga comments. Tuloy-tuloy lang. Nakakatuwa na ang active ng mga tao na sa pakikipag-usap sa amin. Naintindihan natin lahat na visual communication is important. At ayun, may nakasabi din na hand gestures. Yan, may effect din yung hand gestures sa pagiging positive or nabibigay din siya ng... Actually, kahit ngayon, nag-hand gestures ako na parang napapakita kung gano'n nakakadagdag siya sa engagement. Pero, naiintindihan natin na bilang teachers, marami tayong ginagawa. Kailangan natin mag-check, kailangan natin i-prepare yung lesson plans, kailangan natin magturo. Kaya, posible may mga beses na, papalitan ko pa ba yung font ng PowerPoint na to? Tatanggalin ko pa ba, titingnan ko pa ba yung alin dito yung kailangan nakalagay? O kaya, i-paraphrase ko pa ba? O kaya maglalagay pa ba ako ng pictures? Madali na, since basic nga, posible na maging pwede na yan, or arte lang naman yan di na natin kailangan palitan yung fonts, or kailangan pa ba na meron siyang maganda yung pairing ng colors. So pagdating sa visual design, hindi natin pwedeng sabihin na ma-accept natin agad na pwede na to, kasi bad visual design can be a barrier to learning. So, kasi 'di ba yung tatlong ways ng visual design, nagtutulong-tulong sila para maka-increase ng comprehension. Pero may mga beses na kapag hindi maayos yung pagkapakita ng impormasyon, baka mas ma-confuse yung tao. Parang, saan ba ako titingin? Or saan ba yung importante dito sa tinitingnan ko? On the other hand, good visual design aids learning and adds a positive experience for our learners. So hindi ba kapag matino yung visuals, parang hindi siya nakakalito? Kapag malinaw at maayos, mas nakaka-engganyo, mas madali na maunawaan kung ano yung nangyayari. Tapos hindi siya nakaka-overwhelm. Kasi pwede ka nang mag-focus doon sa paano ba ako matututo and sa maintindihan itong nakasulat sa harap ko. So yun, curious din ako sa... Okay. J-Paul, may naisip ka ba na gustong idagdag? Kasi ngayon, pupunta tayo sa good and bad visual design. So parang mas titingnan na natin. Curious din ako sa, anong tingin mo doon sa mga nangyari so far? Actually, magaganda yung punto mo, Kyle, no? Hindi nga naman talaga, bilang mga guro, sanay na nga tayong humarap, no, sa klase, magsalita, gamitin yung katawan natin, saka yung boses natin para magturo. Pero kalimitan, no, itong visual design, no, o yung pagpe-presenta visually, no, yung hindi natin masyadong nabibigyan ng focus. Kaya may attitude niya kadalasan na pwede na to, no? Pero kung gusto natin maging mas effective pa na teachers, no, talagang i-maximize natin lahat ng channels, no, lahat ng sensory natin, kasama na yung pagtingin, no, mahalaga nga matutunan ang visual design. At dahil nga, hindi lang para maganda, na parang, ang ganda, galing naman ng gawa ni teacher, ang ganda naman nun. Pero kasi kapag hindi siya maganda at maayos, pwede nga makalito. No? Pwede makagulo sa pagkaintindi ng ating mga estudyante. Thank you, J-Paul. So, nakakatuwa din na may kausap ako dito at nakakausap ko din yung mga kakulab. Kaya ngayon pupunta na tayo sa, okay, alam na natin yung importansya ng visual design. Pero gusto din natin malaman na ano ba yung maganda or kung ano ba yung bad visual design. So tetest natin ang ating mga sarili dito. Ngayon, this is a social media post of a content. Try natin na sabay natin tignan. Parang kung kailangan nyo ng oras, pwede nyo basahin kung ano ba siya, kung kaya nyo ba siyang basahin. Yung try lang natin maging conscious sa kung ano ba yung nararamdaman nyo habang nakita nyo yung poster na to. Kaya ang invitation ko ngayon ay gusto ko sana tanungin, what's bad about this poster? Or ano yung hindi nyo gusto tungkol sa poster na to? Kaya answer kayo through the chat. Kasi curious kami malaman na paano nyo ba, kung ano yung nakikita nyo, ano ba yung nararamdaman nyo? Iniisip ko, yung pinakaunang tingin ko parang hindi pa ako sure kung tungkol siya saan.
Ikaw naman, J. Paul, ano yung tingin mong, ano yung hindi mo gusto dito? Ako, hindi ko sigurado kung bakit ginamit yung motif or aesthetic ng ice cream para dun sa means of verification. Hindi ko pa siya makonekta. Pero masasabi kong eye-catching siya. Parang nakuha niya yung attention ko. Hindi ko na alam kung tugma yung gustong sabihin dun sa format. Actually, medyo may mga kaparehas nga din tayo sa chat na nakikita. Yung merong bad font at colors daw, sabi ni Shella. Tapos, yung na-experience niya, mas nagutom siya doon sa nakita niya kaysa yung basahin, di ba? Which gets din. Kasi parang ice cream din naman sinong hindi magugutom doon. Tapos, pero kapag sabi ni Karina, pero kapag sobra naman ng design, medyo nakakaagaw pansin din sa mga students. Totoo yun, na parang, ano ba yung kasi syempre, may madaling ma-attract yung mga estudyante natin sa isang bagay kapag bright siya, kapag malaki, so yung mga ganung bagay. Kaya, hindi. Akala ko poster siya ng waffle. So, ang nakukuha natin dito, okay siya na poster kung siya sa waffles. Kasi yun yung una nyo nakita. Tapos, the colors used are light. It's not visible for the viewers to see. Kasi yun nga, especially kung sa phone mo ito tinitingnan, medyo kailangan mo pa mag-zoom in para lang mabasa. So, dagdag natin. So, since na-appreciate ko na nakita na natin yung mga bagay na hindi natin gusto, baliktaran naman natin, ano yung gusto nyo tungkol sa poster na to? Kasi syempre, may mga bagay pa rin tayo na makukuha na, baka maganda na itong nagawa. Or baka pwede ko itong gamitin sa sarili kong materials. Okay, na-curious ako. May naisip ka ba, J. Paul, na una? Ako, tanggalin natin lahat ng sinabi natin, hindi natin gusto sa kanya yung motif, yung kulay. Actually, yung structure niya para sa akin ay nag-work. No? Nasa taas yung pinaka-header at yun yung parang una kong titingnan. Tapos, habang paliit ng paliit yung mga text at pababa ng pababa, parang kino-communicate niya sa akin na okay, hindi naman, parang paliit din ng paliit yung importansya ng detalye, kumbaga. So, hindi siya parang isang bagsak, ito kailangan mong malaman, pero parang sinusubukan niya kung i-guide, ano muna yung dapat kong tingnan, ano yung susunod, at ano yung huli. Yun. Kasi, nakakatawa na kahit yung sa mga gantong bagay, meron pa rin talaga tayo makikita na yun maganda. So may sabi ni Kimberly eye-catching siya, merong sabi ni Maria colorful. Tapos may good text blocking din, sabi ni Justin parehas sa sinabi mo din, J. Paul. So dito natin makikita na hindi naman necessarily masama or maganda yung isang bagay kasi depende pa rin siya sa konteksto. Kasi kung gusto mo na parang advertisement or possible na ipopost kapag nagbebenta ng ice cream, baka nga may mga pwedeng makuha galing dito. Ayun, meron. So, tapos na tayo dito. Pwede tayong sumunod sa mas applicable naman sa atin na nakikita sa ating araw-araw ng pagtuturo. So, gagawin natin yung parehas. Try natin sama-sama tignan ano kaya yung hindi natin gusto tungkol sa mga slides na ito. Para syempre mas slides yung ginagawa natin araw-araw bilang teachers. Kaya yun, bigyan natin ng oras para isipin. Paisip na din ako. Tingnan ko din. Ikaw, Jipol, kung meron kang babito or meron kang idadagdag, ano kayang pwede? Ano ba? Kasi parang slide deck. Tapos parang may pagkakasunod. Siguro kung may comment lang ako, baka masyado lang magkakasama o masyado magkakasunod yung green ang color scheme. Parang ganun. Pero hindi ko rin sigurado kasi baka naman may ibig sabihin or meron talagang mas malalim na dahilan kung bakit kailangan magkakasunod yung green na color scheme sa deck na to. Pero nakikita natin kasi yung huling 3 slides sa baba, naging bigla siyang makulay. May red na, may blue na, may yellow. So baka yun din yung pag-break ng monotony. Pero sa ngayon, nahihirapan din akong pag-isipan anong gusto kong i-improve dito. Medyo maliit din kasi yung text kaya hindi ko mabasa kung ano. Pero parang as an overview or parang
parang medyo okay naman siya sa akin eh. Ano kaya yung sinasabi ng mga kakolab natin? Ayun. May interesting din yung sinasabi nila, no? May sabi ni Aurora, minimalist siya or merong ano na, simple o kaya masyado maraming variation din sa color, parehas. So nakakatuwa na para meron tayong mga pare-parehas na nakikita. Strenuous materials or design. Kaya, interesting din na kasi bilang teachers, kita araw-araw na nagde-design ng PowerPoints, nakikita natin kung ano yung mga hindi natin gusto o gusto. Kaya, sige, punta na tayo sa susunod. So, we already have a sense of what good visual design is. Like, ang galing na nasasabi naman natin. Ang pupunta tayo sa knowing part na paano ba natin mas malalaman kung ano ba yung hinahanap natin dito? Ano ba yung kulang sa kanya? Ano ba yung pwedeng idagdag? Kasi minsan parang mahirap siya i-articulate. Pero alam natin naramdaman natin kung okay ba siya o hindi. So in this webinar, parang we'll define what it is, what we're sensing when it comes to visual design in slides and presentation. Kaya, ayun, actually, dito na ako magpapatulong, J. Paul. Kasi curious ako, ano bang difference ng design at art? Yan, maraming salamat, Kyle. Kadalasan nga, no, kapag pinag-uusapan natin yung visuals, mga kulay, mga larawan, lagi dalawa yung naisip natin, no? Art at saka design. At minsan, nakikita natin yun na, although related, minsan napagkakalo natin sila. Pero maganda rin makita kung ano yung pagkakaiba nila kasi magkaiba sila ng purpose. At dahil doon, magkakaiba rin sila ng rules na sinusundan. At ako, tingin ko, bilang teachers, dahil tayo ay nagdidisenyo nga, no, at ang purpose natin ay para magturo, mag-share ng knowledge, baka mas dapat doon tayo mas align sa design kaysa sa art. No? So, subukan natin i-unpack ito. No? So, sa art, nung sinasabi natin na, nung nag-aaral kami dati, nung college, nung sa graphic design, ayaw niya mag-next slide. Kiniklik ko pero ayaw. Kaya hingi ako ng tulong mag-next slide. Ayan. Doon tayo sa main pictures. Ayan. So, sinasabi namin dito sa graphic design and art class namin na art is good daw. Pero hindi good na dahil moral sense na parang ito ay masama, ito maganda. Pero sinasabi na good in quotation marks kasi art is about self-expression, it's about aesthetics, it's about talent, di ba? Parang kahit na pangit yung pagkakadrawing, pero kapag nag-evoke siya ng emotion sa'yo, ng emotional response, para siyang, it's a good thing. No? And we celebrate art na nilalagay natin sa mga museum. At yan, parang we even give awards. No? So, basta maganda yung pagkakagawa, no? Kahit na medyo, kahit na ang emotional response sa atin ay negative, kunwari takot or lungkot. Pero dahil art siya, no, maganda yung turong natin sa kanya. Kaya sabi nung professor ko noon, art is good. Ayan. So, sabi nga, parang art is creativity and emotional expression. No? Contrast yun. No? I-contrast natin dun sa design. Ang sabi naman ng prof ko, kung art is good, sabi niya, design is bad. Pero again, in quotation marks. Bakit daw bad? Kasi kung ang art daw ay self-expression, beauty, ang design parang may hidden agenda palagi, no? Kasi nga may intention, kasi nga may purpose at merong audience na gustong i-capture, may audience na gustong baguhin yung pag-iisip or behavior. Nasa art, hindi naman yun necessary. Magustuhan mo yung isang likha, okay lang. Pero sa design, no, kailangan thought-provoking. No? Kailangan capture, eye-catching. So, subukan natin i-compare. No? So, kung sinabi natin kanina, art is about creativity, emotional expression, design has rules and convention. No? Kaya kung naririnig nyo dati yung mga ilang terms ng mga rule of thirds, ganyan. Sa art din naman merong rules, pero iba yung rules of engagement sa art. No, sa art yung rules ay para ba makapag-evoke ng emotion, no, para maganda siyang tingnan. Yung sa design naman, yung rules niya and conventions is more of how to convey a message effectively, no? Na magsistick siya sa mga tao, maaalala nila, and it can change behavior.
Also, design, ayan, intentionally communicates to an audience. Sa art, okay lang na magkaroon ng multiple interpretations. Depende sa karanasan mo, depende sa preference mo, sa emotional state mo. Pero sa design, very specific. No? So halimbawa, sa mga advertisements, di ba, ang anong mga kino-communicate nila, itong produkto namin ang the best. At kapag hindi mo to bilhin, parang nahihibang ka na. Parang ganon. Sa art, walang ganon. No? Kung natutuwa ka sa ginawa kong painting, okay lang. Kung iba yung emotion mo, okay lang din. No? So, pero tayo bilang teachers, no, ang dinidesign natin or yung kino-communicate natin sa ating audience, which are our learners, is of course the lesson or content. At dahil nga very precise ito, there's no room for error or confusion. It has to be thought of carefully kung paano natin siya i-present. Ayan. And third, design, ayan. Third ay, ayan, design prioritizes comprehension. Again, emphasizing the point na hindi pwedeng or walang room for confusion and misinterpretation in design, and especially in learning and teaching. Unless na lang siguro kung ito ay intentional confusion. Halimbawa, nagbibigay tayo ng puzzles or riddles sa klase, so talagang intentional natin silang nililito, no, para mag-drive to a point. Pero kung hindi naman yun yung intention or purpose natin, kailangan malinaw tayo. Kailangan nauunawaan nila kung ano ituturo natin para maalala nila at talagang matutuhanan nila yung concepts. So balik tayo dun sa ilang examples na pinakita ko kanina tungkol sa design. Ayan, ayun na namang mag-click at mag-next slide. Ayan. So, dito sa ad sa left, no, kung familiar kayo sa Avengers, ito ay braso ni The Hulk, no, isang napakalakas, napakatibay na superhero. At ito ay ad para sa Band-Aid na ano kayang message ang kino-convey nitong ad na to. No? Parang sinasabi niya na sa sobrang sa sobrang tibay ng sa sobrang galing ng aming produkto, even si Hulk, na strongest Avenger, ginagamit itong produkto namin. Ganun siya katibay or ganun siya kagaling. Wait lang po, 2 seconds. Medyo inatake lang po ka na po. Ayun. Actually, pwede na din nating tingnan yung sinasabi ng mga ating kakolab sa comments kasi nakikita ko na marami nang nag-share. So, may nagsabi na art is more imagination and design is about plan and process. Tapos meron ding sabi ni Mary Beth, as art is the magic of the mind, design is how you create the process. So, ayun din. Sabi ni Ismael, minsan kasi ang art ay personal. Yung maganda sa'yo ay hindi maganda sa iba. Totoo yan kasi parang, di ba, kapag gumagawa tayo ng lesson plans, ang iniisip naman talaga natin, yung mga estudyante, hindi siya parang, okay, favorite color ko kasi purple, kaya gagawin kong purple yung slides ko. Kaya, ayun, gagatong din dun yung sinabi nga ni na Michael at ni Marybeth na mas inwards, mas imagination ng art. Ang design, mas planning, mas processes, or paggawa na kung ano ba yung gusto mong makuha. Salamat makakakola. Ang ganda na natatahin natin sabi din ngayon ni J. Paul. Kaya sige, balik na natin ang mikropono kay J. Paul. Ayun, maraming salamat Kyle. At yun, nakainom din ako ng konting tubig. Pero tama kayo, kaya nga sa design, no, laging merong purpose, no? So yun na lang yung i-reiterate natin. Sa design, laging may purpose and intention. Ayun, mag-next slide. Ayan. Purpose and intention. At kung sasabihin natin na ang learning or ang teaching ay isang uri ng pagdidesign, no, ang intention and purpose natin ay to make the learning experience more engaging, delightful, and accessible. At totoo pa rin to, pagdating sa visual design, no, yung mga PowerPoint presentations na dinidesign natin, kung nagde-design lang din tayo ng mga nung grade school ako, tawag namin LAS, Learning Activity Sheets. Handouts yun. Handouts, mga homework, or alam ko may mga teachers, sobrang bibo, gumagawa rin ng sarili nilang infographics at videos. No? Ito ay mga visual learning materials
At ginagawa natin to para nga maging engaging, delightful, and accessible yung learning natin, yung teaching natin. Yan. Bukod dito, no, ito nga yung listahan, no? Ito yung mga ilang bagay na ginagawa at dinidesenyo natin bilang mga STEM teachers. At alam natin, no, tingin ko bilang mga guro na matagal na natuturo ng science, math, engineering, at technology, na dahil sa nature ng tinuturo natin, napakahalaga talaga ng visuals. No? Lalo na sa math kung saan very conceptual, no? Very theoretical yung mga bagay. Yung mga visuals helps the students imagine or concretize these ideas to make them more tangible. Sa science naman, no, lalo na kung pinag-usapan natin ay mga malalaking bagay tulad ng mga heavenly bodies or maliliit na bagay tulad ng mga cells, no, at mga atoms na hindi naman talaga nila makikita in actual life, no. Models and graphics help them imagine, no, or help them understand ano ba itong mga konsepto na pinag-uusapan natin. At when we present materials, no, it's good na we present them well. And hihiram tayo ng isang framework mula kay Robin Williams. And Robin Williams talaga yung pangalan niya. No, na para sa kanya, ang sabi niya, design or visual design is all about craft. Yan. Anong ibig sabihin ng craft? Craft is actually an acronym. And it's an acronym for contrast, repetition, alignment, and proximity. At tingin ko tayo bilang mga guro na yun nga, mas sanay or mas magaling na sa sa verbal and non-verbal communication, kung tayo ay nagsisimula pa lang na matuto at mag-experiment sa visual communication, ito yung magandang simulan, no? Kapag nagde-design tayo na i-ensure lang natin na meron siyang magandang contrast, meron siyang magandang repetition, maayos na alignment at maayos na proximity, most likely malaki na yung improvement doon sa magagawa nating learning materials. So, pasadahan natin isa-isa, no? So, ang unang-una ay contrast. Ayan. So, para kay Robin Williams, so dun sa contrast, ang paggamit ng contrast, ang tulong niya ay it leads the eye of the students to the most important parts of the learning material, no? Kasi kapag may focus, no, mas naiintindihan niya or mas nagsistick sa kanya kung ano yung key message, and then detalye na lang yung iba na pwede naman niyang maintindihan at pwede niyang mapalalim pa after. Case in point, ako baka nakita niyo na to sa social media before. No, nakakatawa kasi hinighlightan niya yung buong libro, yung those 2 pages, no. At dahil doon parang important, yun yung instruction sa akin kapag may halaga daw i-highlight. Pero kapag hinighlight mo na yung buong bagay, wala nang contrast. Makakalimutan mo rin, no. So, kailangan natin gamitin yung contrast responsibly and more effectively. So, tingnan natin itong dalawang examples din, no, ng isang ng slides presentation, no. Yung nasa kaliwa, no, yung contrast niya ay hindi ganun kaganda actually pagkakagamit. Yung elements niya nag-aagawan ng atensyon, yung mga letters parang ang hirap ng basahin kasi nakalagay siya sa isang image na background. Kahit sabihin natin may shadow, kahit sabihin natin may outline, parang wala siyang focus, no? Kumbaga lahat ng elements ay inaagaw yung attention ko. Kumpara dun sa kanan, no, dahil simple, no, may pagka-minimal, no, isang chunk of text lang na major at isang chunk of images na major, parang mas madali siyang maalala, no? So ganun din yung utak ng mga estudyante, no? Kapag i-overload natin sila, hindi rin yun magiging effective for us or for them. So ano yung ilang bagay na pwede natin gamitin para mag-establish ng contrast? Meron tayong 4. Size, color, font, at emphasis. Yan. So yung size ito medyo madali naman itong maintindihan, no, at makita. Kapag mas malaki ang isang bagay, mas madali siyang makakuha ng attention. At yung mga maliliit na bagay, kung tingin pa natin ay importante pa rin siya, babasahin natin pero hindi yun yung una natin titignan. So, use size to create contrast. For example, ito nakita ko nung to sa internet. Isang lesson tungkol sa number signals ng pag-asa, no? Masasabi ko wala masyadong contrast dito in terms of size at least. Kasi kung titingnan nyo, lahat ng font size nito ay
pare-pareho lang, no? Yung text sa taas na parang descriptor, yung header na signal number 1 at yung description sa baba. Hindi mo na kung saan ka titingin at kung ako'y estudyante, no, at balikan ko yung kunwari notes ko, ano nga yung pinakita sa akin ng teacher ko tungkol sa signal number 1, ang maalala ko lang ay isang bloke ng text. Na siguro yung signal number 1 kasi naka-bold siya, baka yun lang yung maalala ko. No? Pero kung aayusin ko to siguro in terms of size, ganito ko siya aayusin. Liliitan ko yung text sa taas. Ngayon, ayaw ulit mag-next slide. Liliitan ko yung text sa taas. Kahit po tulong ako sa next slide. Ayan. Liliitan ko yung text sa taas dahil hindi naman siya ganun ka-importante siguro na galing siya sa Pag-asa. Lalakihan ko ng bongga yung signal number 1 para maalala ng estudyante. At pwede ko lang i-retain yung text size o yung font size nung susunod. Ayan. Susunod ay color or kulay, no? Alam natin na kapag dark on light, no, nagko-create siya ng contrast, or light on dark, no, nagka-create din siya ng contrast. Maging maingat lang tayo kasi hindi lahat ng kulay ay nagbe-blend well or nag-go well together, no? So halimbawa dito, ayan, may nakalagay diyan, can you read this well, no? Diba? May mga color combinations katulad ng brown on purple or light gray on another light gray or green on blue na ang hirap talagang basahin. No? So kapag ito, no, kailangan natin, hindi porket magkaiba na yung kulay, no, ay may contrast na siya, pero kailangan din siyang bagayan. No? Ano yung isang magandang example nito? Kunwari ito, nakita ko isang image or infographic about the water cycle. In general, may contrast naman siya. Siguro, liban dito sa isang bagay na binulugan ko. No? Yung, tawag dito, yung may text na nasa ibabaw ng isang araw. Kasi biglang bumaba na yung contrast niya. Kasi bigla siya naging dark on dark. Kasi dark din yung kulay nung araw. Pero may nakita kong isang infographic na actually ginawa niya, in-adjust niya yung kulay ng font. Hindi kailangan lahat sila black. Para tumugma o para mag-match doon sa background. So, blue yung nandun sa taas kung saan ang background niya ay sky o yung mga puno, pero white na yung text pagdating doon sa parang darker blue or darker brown na text. Ayan. So, meron tayo kaninang contrast using size, contrast using color, ngayon naman ay contrast using font. Ayan. So, kung kayo naman ay medyo techy, no, lalo na sa PowerPoint, sa Canva, o iba pang mga presentation generating apps. No? Alam na naman natin na pwede tayong pumili ng different fonts. No? So ito medyo nerding out. Pero kapag mas malaki yung difference ng personality, yan, personality or structure ng font, mas malaki yung contrast. Yan. So, kunwari ito, yung building foundation, di ba may pagka-ano siya, may pagka-retro, medyo matataba yung font niya, at medyo boxy din yung letters, no? Parang square. Kumpara dun sa text na parang mas straightforward and regular, yan, nag-create din siya ng contrast. Yan. So, ano ba yung iba't ibang klase ng font na pwede mag-create ng contrast, no? So, yung tinatawag nating serif and sans serif fonts, no? So, serif yung parang buntot na lumalabas sa mga letters, no? So, kapag pinagtambal ito, pwede itong mag-create ng contrast. Ayan, matataba at mga maninipis na font, yan, nag-create din sila ng contrast. O, yung mga, curvy and fancy na letters, no? Kapag itambal sila sa mga straight, mas clean-looking fonts, yan, nag-create siya ng contrast. So, pakita lang ako ng ilang examples. So, ano ang likas yaman yan? Parehong fonts na yung ginamit. Wala masyadong contrast. Baguhin natin ng konti, no? Thick and thin combinations, yan, may contrast na siya. Ito rin, fancy and serif fonts, yan, may contrast na rin siya. Ito naman ay thin and long, at saka yung parang serif font, ayan. At pwede rin natin, kung tingin natin yung contrast ay hindi lang naaabot ng pag-change halimbawa ng font, pwede natin balikan yung ibang bagay na nag-create pa ng contrast, katulad ng color and ng size. Ayan. At panghuli na dito sa contrast, no, yung isa ay emphasis. Ayan, dito tayo pwedeng mag-create pa ng contrast. So, ano ba yung mga ilang bagay na ginagawa natin para mag-create ng emphasis? No?
So, yung ilang bagay yun, ito, parang pagbibilog, no, ni-encircle, ni-highlight, or naglalagay tayo ng marker katulad nito, parang, ano ba yun, parang dot, para ipakita yung progress natin, no? So, ginagamitan din natin ng pagbo-bold, no, yung pag-emphasize. Minsan tayo ay nag-change din ng color. Minsan nilalagyan din natin ng highlight, no, parang digital highlighter. Pero kapag gamitin natin lahat, no, naka-highlight na, naka-underline na, naka-bold na, naka-italics pa, tapos pinalitan pa natin yung color, tapos naka-all caps pa. Ang tawag namin dyan ay overkill. Masyadong maraming emphasis na ginagamit. So, wag nating overan, no? Yung sakto lang, yung saktong mapapansin lang na, uy, iba yun highlighted yun may contrast yun Pero kapag masyado namang konti o masyadong maliit, baka hindi siya mag-stand out. Ayan. So, naalala ko rin nung bata ako nung mga test na tinitake ko, no? Ilang questions kaya sa multiple answer yung na-miss ko at hindi ko nasagutan ng tama dahil lang hindi na-highlight yung word na not dun sa tanong at mali yung nabigay kong sagot. Ayan. So, kung i-recap natin, ano yung 4 na bagay to establish contrast? Size, color, font, and emphasis. Yeah. Kaya anong karanasan mo sa pagdating sa contrast? Actually, ngayon, nakakatuwa nga din kasi nung tatandaan ko dati nung pinapag-usapan namin ni J. Paul, inisip ko, saan kaya to pwede ipasok kapag sa araw-araw na buhay ng mga teachers? Kaya curious din ako sa mga naisip muna ng ating mga ka-collab sa chat. Kasi nakikita ko na meron nga minsan na una yung sinabi nila, tapos bigla sinabi ulit ni J. Paul, kaya nakakatuwa na sobrang active. So sabi ni Dayan, light background equals dark font. So isang example yun na contrast na binigay din kanina. At then, tingnan ko meron pa mga iba. Ayun, yung mga sample diagrams na ginagamit sa ating mga PowerPoints, mas na-highlight kung alin yung gusto nating makita. Sabi ni Maureen, yes, may mga color combination na hindi maganda sa mata. So, pwedeng hindi maganda, mas mahirap siyang basahin, na yes, eye-catching siya, pero nakikita mo ba or nababasa mo? Tapos, sabi ni Juan, pwede po rin gamitin ng color wheel. Ayun, para maganda yung paggamit ng color wheel para makita ang mga nagko-complement na kulay. Nakakatuwa kasi ang dami na ding online resources para makita mo kung aling kulay yung nagmamatch. Alright, and then, sa primary grades, may font style na sila na Century Gothic. So nakakatuwa na meron siyang, alam mo na, ng mga students yung i-expect nila kapag ninitingnan nila yung mga materials. Tapos sabi ni Princess, sans serif din ang ginagamit nila, lalo na sa primary levels. So nakakatuwa na meron talagang intention na, okay, itong font na to, yung either may mas eye-catching or mas mabait sa mata ng mga primary levels. Sige. Kaya, napupunta din ako sa kung ano nga yung example din na naisip ko na makaka-relate tayong lahat. At ito ay ang learning objectives na pinapakita natin sa simula ng bawat lesson. So I'm sure may mga times na dinadaanan natin or babasahin na lang natin siya sa harap ng klase. Pero isa itong malaking opportunity din para ma-test out natin yung contrast. So, ito, properties of materials, yung topic for science. Actually, kung science teacher kayo, kung pwede kayo mag-react, nakakatuwa din makita yung kung nakaka-resonate ba sa inyo. Baka na-imagine yung sarili nyo na, parang kung kailan lang natinuro ko to sa mga students. Kaya, kung titignan natin, parang may alam mo agad properties of materials yung topic. Tapos, kasi may experience ako dati na nagpakita ako ng learning objective, tapos nagtanong yung students na, Sir, ano yung exposed? Ano yung certain? Parang nag-fixate sila or yung pinakauna nilang nakikita ay yung hindi mo naman hina-highlight. And yes, helpful na i-answer yung mga ganung bagay. Pero of course, may tinatry pa rin, may intention tayo na i-lead sila towards a certain learning. Yan. Sige, balik ko lang sa iyo, J. Paul, para maisara natin ang contrast. Yeah, actually, natutuwa ako kasi parang familiar pa naman pala ang mga teachers natin sa ating mga ka-collab sa mga konsepto na to. Kaya sige, tara, pasadahan lang natin itong mga reminders at parang key messages para sa contrast.
So kapag gumamit tayo ng contrast, it draws attention to key information nung hindi tayo nakapaggawa tayo ng focus at nalilid natin sila sa mga importanteng bagay at sige mamaya na yung mga parang secondary important by creating visual hierarchy, no? So may pagkakasunod-sunod yung ano yung gusto nating ipa-prioritize para tingnan nila at unawain. Ayan. Susunod, contrast also reduces, ayan, distraction and adds focus, no? Katulad ka nung sinabi kanina ni Kyle, no? Doon sa learning objective niya, ito lang naman yung gusto nila nating tingnan or focusan. Pero kung hindi tayo gumagamit ng contrast, pwedeng mawala sa estudyante at magkaroon pa ng anxiety na parang or stress na parang lahat ba yan importante? Hindi, ito lang pala. At alam kong ito lang pala kasi naglagay ng contrast, naglagay ng highlight ng aking teacher. So, yon. And lastly, contrast helps learners quickly distinguish between different concepts or categories. Ayan. Sige. Pagkatapos ng contrast ay repetition or pag-uulit. So, paano nakakatulong ang repetition or pag-uulit? Repetition, use repetition to reinforce structure and patterns. No? So, katulad nga diba dito sa mga pinakita nating slide deck, usually meron na silang template. Kapag, kunwari ito yung nasa left, no? Ang repeating pattern niya ay may red na header, taas, followed by a smaller font text in black. Tapos siguro yung bottom half ng kanyang slide ay puro supporting images, no? And dun sa right naman, no, parang meron siyang repeating patterns then okay, may text sa left and then sa right yung supporting image or graphics. Anong naitutulong nito, no? It gives the students a sense of predictability, no? Alam nila kung saan titingin or alam nila kapag yung mga bagay na sa taas ay ito, similar sila at magkakapareho. Yung mga bagay na nasa baba or nasa kanan ay supporting images at kaya nilang i-connect yung concepts ng maayos, no? Ang tinatawag namin dito parang lightening the mental burden or lightening the mental load of the students. Ayan. So, ito yun, yung sinasabi kong example kanina nung sample layout, no, na may red header sa baba and image at the bottom. Actually, kung napansin nyo rin, kami dito sa slides presentation namin, meron kaming ginamit din na repeating patterns. No? Kapag ang slide ay orange na may white text at may konting highlight, it's a major key message. No? Pero kapag white lang yung background tapos black or orange yung text, parang key message pa rin siya pero not as major as the first one. Ayan. Kapag ito yung parang white slide na may parang red na banner or red na sidebar sa gilid, section divider siya. Ibig sabihin parang it's a major part and we're transitioning from one big chunk to another. Pero kapag red siya, no, divider siya pero secondary. So we're still talking about the craft principles pero ito nasa contrast tayo. Kanina nakita niya tong red na slide na to dun sa proximity. Yan, kasi lumipat na tayo. Hindi namin gagamitin sa workshop na to, pero sa webinar na ito, pero sa iba namin workshop na ginagawa, meron kaming dalawang klase pa ng slide na ginagamit. Isa for instructions at isa for reflections para yung participants namin, yung learners namin, alam na, kapag ito ibig sabihin instructions yan, meron akong kailangan gawin. Meron akong task at meron siyang, mayroong ina-expect sa akin na ma-accomplish. Kapag may slide na ganito na may light bulb at ganito yung kulay, reflection yan. Ibig sabihin yan parang pwede akong mag-nilay-nilay ng context. So parang it sends signals to the learners kung nasaan na sila. And yun nga parang mas nag-guide din yung experience nila. Ayan. Paano natin nagagamit ang repetition? Pwede natin gamitin ang repetition using color schemes, no? Yung color scheme na ginamit natin dito para sa visual design for learning ay nasa warm colors, no? Red, oranges. Pero itong pinapakita namin ay mas nasa green. Ayan. Ayun. Thank you, J-Paul. So nakakaano na tayo. 2 out of 4. Nadaanan natin ng repetition. Actually, curious din ako kung meron tayo makikita sa chat na baka meron silang insights o kaya masasabi. So same din ako na parang para doon sa bawat line sa CRAP, kung ano kaya yung mga madaling
gawa ng mga teachers. So yung isa dito ay, ayun, sino yung mga pa-react na lang kung sino yung mga nakagamit na ng Khan Academy dati. So ako nagamit ko na siya bilang bilang estudyante at bilang teacher. Sobrang lifesaver na, ayun, para mga ngayon ko lang napansin after malaman yung repetition ay sobrang intentional nung paglista ng Khan Academy ng numbers at color. So, makita nyo na yung sa 98,989, naka-blue siyang lahat. Tapos naka-green naman yung sa isa. Kasi, ina-acknowledge natin na paano kapag biglang nawala yung, parang na-distract na sandali yung learner. Tapos titignan niya ulit yung screen or yung computations niya na parang, oh no, lahat siya kulay black. Nasa na yung, nasa na yung computation natin or nasa na, parang sa alin yung nakarelate sa ano. Kaya yung sa sobrang liit na effort para gawin na same color, yung same parts ng solution pagdating sa math. So I think, first quarter elementary topic, mas madali, mas intuitive na makahabol o kaya maintindihan din yung parts ng lesson. Ayun. Sige, pasa ko lang ulit kay J. Paul habang naghihintay tayo ng ng mga thoughts ng ating mga kakolab sa chat. Yan. Actually, itong repetition, maikli lang siya, no? Kasi yung contrast talaga yung maraming pwedeng gawin. Pero sa repetition, pwede kasing repeating structure, repeating color schemes. Pero ano ba talaga yung natutulong nito sa teaching and learning ng ating mga estudyante? No? Repetition helps learners anticipate and recognize recurring ideas. No? Kapag pare-pareho ang pag-label natin ng isang bagay, lalo na sa mga diagrams, sa mga models, kung pare-pareho yung pag-present natin halimbawa ng similar concepts, mas nagsistick sa kanila. Mas nakakagawa sila ng connections yan at nasusolidify yung kanilang mga mental models and frameworks no, na personal. At lalong-lalo na nga pagdating sa mga topics ng science and math na napakahalaga kung paano yung pag-unawa nila at pag-explain ay dependent din sa paano nila ito naiintindihan sa mga sarili nila. At usually, di ba, parang meron din silang mental visual model. No? So, kapag natutulungan natin silang mabuo yun at maging comprehensive for them if we use repetition. Ayan. Susunod, repetition creates visual consistency, making materials easier to follow along. No? Tulad nga rin sa lightening the mental burden no of the students no hindi na natin parang saan ako titingin susunod okay laging ganito yan. And then lastly, repetition aids in memory. Hindi lang parang memorization na parang dahil pa ulit-ulit mas nagsistick na parang kunwari nagme-memorize ka ng lyrics ng kanta or parang a definition no pero pagdating sa visuals, no, kapag paulit-ulit din yung pagpe-present ng idea or kung paano natin ini-explain visually ang isang konsepto, mas naaalala na rin nila. Yun. At magkakaroon din tayo ng common language with our students. Ayun. J. Paul, so meron tayong mga sagot galing sa ating mga kakolab. Actually, nung pinakita ko din yung Khan Academy, marami daw gumamit para sa preparation, para sa PISA. Tapos nakakatuwa din na marami nag-agree or natutuwa sa, okay, nagagamit pala yung repetition dito. So, yan. Sabi ni Glyza, in science, repetition helps different scientific methods to be para ma-familiarize yung mga students kasi kapag paulit-ulit ginagawa or parang mas madali na parang nagiging automatic na para sa mga estudyante. And curious pa ako sa kung ano yung sinabi ng iba nating mga kakolab. Ayun, sabi ni Jay, in teaching physics, the use of multicolored pens in problems. Ayun, nakakatuwa, para mas naman. So yung sa Khan Academy digital, pero pwede din siya in person using different colored markers para mapakita yung different parts ng mga solutions natin. And with that, yun, pwede na tayo pumunta sa pangatlo. Abilis natin. Ayan. Ayan. Salamat, Kyle. Ang susunod natin no, sa pangatlong principle sa ating craft principles ay alignment. No? Or pagkakalinya ng mga bagay-bagay. Ayan. So, paano ito nakakatulong? So, gagamitin natin alignment
to create the structure and balance of a visual learning material. Oh, case in point, ito may nahanap akong sobrang lumang material na mula sa DepEd. Siguro mga 1990s pa to. No? Pero ang gusto kong i-highlight dito yung arrangement ng materials na paanong bullet points na parang nakadiagonal siya. Ako kahit anong tingin ko, hindi ko alam kung bakit siya kailangan nakapadiagonal, no? Or bakit siya kailangan hindi ganun straight na align. Pero parang nakakalito siya actually, or parang ay actually yung magandang na is ng teachers kanina na kapag malinis ang visuals ng isang bagay, hindi siya distracting. Sa graphic design at saka sa information design, meron kami tinatawag na good design is invisible. Ibig sabihin, kapag ang material mo na pinakita sa audience mo, ang nag-stick sa kanila ay yung message na gusto mong sabihin, naging effective ka. No, nagawa mo yung gusto mong gawin, magandang design siya. Pero kung ang napansin at ang nag-stick doon sa mga audience mo ay yung anyo, yung forma, parang ang pangit ng kulay, ang pangit ng font, parang hindi tugma yung alignment, then nag-fail ka kasi ang nakuha nila ay yung forma at hindi ko ano yung gusto mong sabihin. Ayan. So, katulad nga nung sinabi kanina, no, ito, kunyari, example sa math, very obvious to, ginagamit natin ito sa pag-solve ng equations. Kailangan talaga nakalinya yung mga bagay-bagay kasi kung hindi, pwedeng maging mali yung sagot natin sa pag-solve ng equation. Pero halimbawa ito, sa science, no, naka-label naman, no, ito yung solid, liquid, and gas. Pero, tawag dito, pero parang ang gulo niya o wala siyang sense. No? Siyempre, in-extract ko na lang to, parang ginawa ko siyang wild talaga to drive a point. Pero ano kaya itsura niya kapag talagang nakagamit yung alignment? Ayan, di ba? Lahat ng parang physical manifestations, yung ice cubes, yung water droplet, saka yung cloud, ganito kakalinya, and then yung molecular structure nasa gitna, at saka yung text, ang ganda rin nung kumbaga, horizontal and vertical alignment ng mga bagay-bagay. Ayan, di ba? Ang ayos tingnan. Ayan. At natutunan ko rin dati sa art class namin, meron tinatawag na, hindi naman siya sakit ng mga Pinoy, pero parang, I guess, attitude or culture ng mga Pinoy. Ang tawag ng teacher ko ay horror vacui. Takot daw tayo sa mga empty spaces, no? Kung kaya, minsan, kahit na pangit yung alignment, dahil lang merong empty space, sinusubukan natin lagpunan. Noon, sinusubukan natin lagyan ng laman. So, ako sana para maging para maano pa rin natin yung craft principles. Huwag tayong matakot sa empty space, no? Dahil kita natin kapag malinis yung alignment ay mas maganda siya and it will help more with the learning. So, a few more examples and with bullet points. Ito ay sa equilateral triangle. Maganda yung pagkakalinya ng bullet points. And, ayan, siguro, one thing din on alignment, ito medyo papasadahan ko na lang parang reading direction or acknowledging how our students read, or at least in the Philippine context, no? Na we read from left to right and up to down. And ang pinaka-helpful talaga na alignment with that type of reading direction is, ayan, itong left aligned, yan. Kapag center aligned, nakakalito kasi kailangan pang mag-reset ng mata natin kung kailan uli mag-start. Lalo na yung right align kasi patalon, mas malaki yung talon ng mata natin kung saan magsisimula magbasa. Pero kapag naka-left align siya, ayan, mas madali sa pagbabasa. Ayun. Thank you, J. Paul. Ayun, nakakatatlo na tayo out of the 4. Sige, para ano din, to honor the time also, try na natin paghaluin yung A at yung P. So, ayun. Sige, so sa alignment, parang ang nakikinig ko sa sinabi mo ay nagbibigay siya ng logical tsaka readable process kung paano tinitingnan yung mga bagay. Tapos, mas mapapadali para doon sa learner kasi merong natural na wave or flow kung saan sila titingin. Ayun. Tapos, nakakatulong din siya sa trustworthiness. Para kung pantay-pantay, mukha siyang in-effortan, mukhang pinagplanuhan, mas nakakatulong siya sa attention tsaka pagkakaintindi kasi ayun, mas madaling basahin rather than isipin kung saan ba tayo titingin.
Kaya, susunod balik ko ulit sa iyo, J. Paul, para sa ating huli na proximity. Salamat ka. Yung panghuli nga natin ay proximity o yung pagkakalapit ng mga bagay-bagay. No? Alam natin na kapag mas malapit ang bagay sa isa't isa, mas nare-relate natin sa isa't isa. No? Case in point, halimbawa ito, yung example ng slide sa kaliwa, dahil yung bullet points ay yung words or yung lines ay masyadong magkakalapit, parang ang hirap nang i-distinguish saan nagsisimula yung unang bullet, saan siya nagtatapos, at kailan nagsisimula yung susunod na bullet point, kahit na meron naman siyang dash. No? Isa pa, siguro ito hindi masyadong related sa teaching, pero baka nakita niyo sa social media, no? Inhale, exhale dapat siya, pero dahil masyado na lang pinagtabi yung poster, ang naging joke ay ang base sa kanya ay inex hahalele. No? So paano natin naayusin yan? Paghiwalayin lang, no? Use proximity, no? Not just to cluster related things together, but also separate unrelated things. Yan. So sa mga panahon or content na mahirap paghiwalayin ang mga bagay, no? Dahil limited yung space, we can use naman boxes, no? To group and lump things together. Not just boxes, but also colored boxes. Yan. Along with the principle of proximity. Yeah. Ayun. So, may sama na ulit ako na parang, saan kaya ito pwedeng magamit? Kaya yung una sa mga naisip ko ay sa math ulit siya. O kahit sa science din, kapag meron kayong mga word-based problems na meron mga numbers or variables na may magka-equal na dalawang bagay. Makikita nyo dito na magkakasakit clump. So, posible din na isang clump lang din kapag kunyari, lalagay nyo sa isang sentence yung lahat ng given. So, at first, parang okay lang naman siya. Parang ang iisip ay, di ba kadalasan kapag nagkukopya yung mga estudyante natin, titingin sila sa notebook, tapos titingin sila sa board, tapos titingin ulit sa notebook. Kaya mas, yung mga parang half second na mas madaling mabasa nila, nakakatulong din yun. So yung madaling ayos dito ay yung paggrupo sa kanya na yung 11, sure ka na math. Yung 7, sure ka na science kasi sila yung magkalapit. Yung sa dati kasi, parang, yung 11 science ba siya or math? Parang after 2 seconds, parang malalaman mo naman na, okay, sa math siya. Pero yung tinatry natin tanggalin ay yung 2 seconds na yun. Para mas intuitive na pagkatingin nyo, alam na yun. Kaya, ayun. Sige, tuloy ka na din na, ayun. Parang proximity helps learners quickly understand yung relationship na mag-equal ba to? Related ba sila? Magkahiwalay ba sila? Tapos pinabawasan niya din yung visual clutter. So alam ko kapag yung mga students natin, mga kakula, may possibility na ma-distract sa isang small detail, pwedeng sa room, pwedeng doon sa visuals. Kaya kapag may proximity, alam nila kung saan titingin, focus doon sa isang lugar kung saan sila titingin. Tsaka at the end of the day, ginagawa natin itong lahat para mas mapataas yung comprehension. Kaya yan. Alam ko medyo mahaba-haba. Curious na tuloy ako kung ano yung nangyayari sa chat. Alam ko probably ang dami ng mga malalaman na comments na pwede nating mabasa. Ayun. So nakakatawa may mga kakulab na nag-gets na na familiar na din sa proximity. Tapos, ayun, balik dun tayo sa repetition. Sabi na repetition as principle of design creates mastery. Kasi ayun nga, paulit-ulit na ginagawa. Tapos, ayun, sabi ni Marina, yung Khan Academy at GBF Class Builder, siblings in terms of providing learning materials. Tapos both ay nagagamit. Kaya ngayon parang nakikita natin na, okay, ito pala yung intention nila sa paggawa ng mga learning materials na binibigay. Tapos with that, alam natin kung paano sila baguhin, kung para mas mapa-fit sa ating sariling context. Ayan, sabi ni Flore, the alignment sometimes move tayo kay Irvin, na some of which are being used by the teachers. We are just not aware that we're already using them. Tama. So yun parang may sa simula, 'di ba, mas knowing tayo na may farm feeling pa lang siya sa simula, tapos ngayon lang tayo nagkakaroon ng tapos posible pala na dahil alam mo na, mas mahasa mo o pwede mong matulungan yung mga ating ibang kakulab na, parang may pwede pa tayong gawin sa alignment, may pwede pa tayong gawin sa proximity dito. Ayan. Thank you. Nakakatuwa na ramdam ko yung pagka-engage ng mga tao.
Kaya ayun. So tapos na tayo sa ating HAP framework. So contrast, pagkakaiba, repetition, pag-uulit, alignment, pagkakapantay, tapos proximity, pagkalapit o pagkalayo. So ginagamit talaga natin to para ma-boost yung clarity. Ayun, sabi nga kanina, mastery din. Posibleng nandun yung repetition para mas mapabuti ang memory engagement na at the end of the day, para mas mapabuti ang learning na gusto natin lahat. At reminder lang din na bilang guro, ayun nga, lahat tayo ay designers. So nakakatuwa na inaangkin natin yung identity na yun. Simula pa lang ng webinar na to. At sana ngayon, parang mas kaya nyo na i-walk the talk na din na kaya nyo na din may bigay or ituro sa iba natin mga kakulab na baka na hindi nakapunta dito. At